pili. At yung mga pili ng mananalo, ipanalangin din po natin na magpapalanin yung kanilang mga puli. Sapagkat yung Panginoon din po ang umipili sa kanila, kasi po may langit po sila na kaya sila ay sa pili. Ito po, ito kayo po natin yun. Yun po, yung kasama-sama po tayo muli dito para papulihan at salamatan ng ating Diyos na buhay. Sige nga po, palapan po natin muli ako. Tayo po ay sa kasama po natin ng Panginoon sa mga oras na ito na tayo po ay magpupuri ng may nagdadaan sa ating mga puso at isipan. Kaya tingnan po natin yung the best na magpupuri sa ating mga Panginoon. Ating lahat ay ngayon at makinig sa pagbasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pinagpalang umaga ko sa bawat isa na nalaman sa ating Diyos. Ang word na binigay sa atin ng Diyos sa bawat pinagpagalatakbuhan sa awit 27 verse 11 hanggang 14. Ituro mo sa amin, Yahweh, ang iyong pangustungan. Sa ligtas na landas ang iyong samahan. Pagkat nalipana ang aking mga kaaway. Sa mga kaaway ay luwaw mo akong ipaubaya. Nakululuso ay mga pagbabanta at kasinungalingan ang dalang sanda. Naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh ang aking masasaksihan. Kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag maghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Amen po. Praise God. Praise you, Jesus. Hallelujah. Sige po, yung po natin ang ating mga ulat, gamitin po natin ang lisensya ng ating Panginoon Diyos. Oh, praise God. Hallelujah. O Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po ang sa umagang ito, kami po ay ang pusong nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan na patuloy niyo mong ipinagkakaloon sa amin. Dinadakila, pinupuri ka namin, Panginoon, itinataas namin ang banal mong pangalan sa buhay ng bawat isa na narito kayo, Lord Jesus. Lord, natin niyo mong ayusin ang aming mga puso, Panginoon. Bigyan mo kami lagi ng init at alab, pagmamahal sa iyo, o aming Ama, upang malakaran namin, Panginoon, ang nais mo sa aming buhay. Maraming salamat, Ama, sa manod God na patuloy mo kong ginagamit sa sambahan ito, Lord God. Lord, salamat sa buhay ng aming Pastora Nina, aming Pastora P, Lord Jesus, gayon din po ang aming kapatid na si Sister David, na ginagamit mo, Panginoon, upang, Lord, magpahayag ng iyong banal na salita. Maraming salamat po sa kanilang buhay, palakas at kalusugan, hinihiling po namin para sa kanila at lahat ng desire ng kanilang mga puso. Lord, alam namin na ipagkakaloon po ito sa kanila, Panginoon, dahil, Lord, sila ay iyong mga lingkod. Maraming salamat naman sa mga music team na patuloy mo po ginagamit. Sa worship leader na patatayuin mo ngayong umaga, Lord God. Hinihiling mo po, Ama, ibaba mo po ang power ng anointing para po sa kanya, Lord Jesus, upang, Lord, madala niya ang buong kongregasyon na ito sa iyong kataas-taas ng luklukan. Lord, ang lahat ng tutugtog, Panginoon, Lord, anointing para po sa kanila, Panginoon. Samahan mo sila, Lord God Jesus. Ayusin ang kanilang mga puso, Panginoon, upang, Lord God, ikaw ang maitaas sa kanilang mga buhay. Lord, tinataas ko rin po sa iyo, Lord God, ang darating na eleksyon bukas, Panginoon. Lord, gabayan mo po lahat, Panginoon, lahat ng mga boboto, Lord Jesus. Ilagay mo po sa kanilang mga puso kung sino man, Panginoon, ang nararapat, Lord God. Ilagay mo ang tama, Panginoon, na siya mangangalaga sa bayan ng Cabiao, Lord God. At Lord, ngayon pa lang, itinataas na namin at inamin namin, Panginoon, ang katahimikan ng eleksyon na gagawin bukas. Lord, ikaw lamang ang matataas sa buhay ng mananalo kung sino man po ang iyong pipiliin. Maraming salamat, Ama, sa kabutihan mo. Lord Jesus, hallelujah. Sa iyo lamang kami magtitiwala, maniniwala, mananampalataya, na uuwi kami, Panginoon, sa umagang ito, na may saya at galak sa aming mga puso. At Lord, ano man, Lord, aming desire, ito po ay pinagkaloob mo na sa akin. Maraming salamat, Ama, sa iyong kabutihan at karangalan. In Jesus' name, amen, amen, amen. Mga po sa ating lahat, dahil po tayo po sa ating Diyos na buhay. Sabihin nga sa ating mga sabihin, nalagad ang mga tayo. Come on, church.
ay matatagpuan sa Hebreo 1 verse 1 to 3. Ang Diyos ang nagsalita noong unang panahon sa ating mga magulang. Sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ay nagsasalita sa atin ng mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang tinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Maria na ginawa ang sanlibutan. Palibhasa ay siya'y sina ng kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang mga gawa, ng kanyang paglilinis sa mga kasalanan, ay naluluklok sa kanan ng karangalan ng kaitaasan. Sama-sama po tayong manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, sa pangalan ko ng iyong anak na si Jesus, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa umagang ito. Dalangin po namin, Ama, na pagpalain mo ang gawain namin ito na alay namin sa iyo. Pagpalain mo po, Ama, ang iyong mga salita na iyahayag ng manunggal na pinili mo upang maghayag ng iyong banal na salita sa oras na ito. Pagpalain mo po ito, hindi lamang po sa maghahayag ng iyong mga banal na salita, kung hindi sa iyong mga anak na makikinig nito at magsasagawa ng iyong mga banal na salita sa umagang ito. Maraming salamat po, Ama, na dinala mo kami sa araw na ito sa iyong sambahan, Panginoon, upang makinig at matuto sa iyong mga salita. Sa iyo po, Ama, ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba, kalaki po nito ang aming pagmamahal. Ito po, Ama, ang sama-sama naming dalangin sa matamis at makapangyarihang salita ng aming Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Bigyan niya po natin ang malakas ang palapakan natin ng Panginoon. Okay, hindi nakapagaling sa inyo ka nasa bandang likod. Pagka po mag-artista, malakas po tayo hiyawan. Dapat po, pag ang Diyos ang pinag-uusapan, mas malakas po yung ating palapakan ng sigawan. Hallelujah. So, patuloy po tayo sa umaga nito sa series po natin about our faith. Sabihin po natin sa ating mga katabi, pananampalataya. Basahin po natin sa aklat po ng Hebreo chapter 11 verses 1 to 3. Sabi po dito, ang pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga Nalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. So sabi po dito, faith or pananampalataya po, di ba po, natutunan natin nung last week, ang faith po ay hindi lang basta-basta paniniwala. Iba po yung paniniwala sa pananampalataya. Ang pananampalataya po, sabi nga po sa word ng ating Panginoon, ito po ay yung katiyakan, assurance, sigurado, na yung mga bagay na ating po inaasam at inaasahan sa ating buhay ay mangyayari.
Ngayong umaga po ba, pagdating natin sa sambahan ng ating Panginoon, ano po yung bagay na inaasahan natin na mangyayari sa ating buhay? Sipin po natin ngayon, ano po yung ina-expect nyo na mangyayari sa inyo sa araw na ito bago po tayo umuwi sa ating mga tahanan? Meron po ba tayong mga prayers na nais natin ma-answer sa araw na ito? Meron po ba tayong mga pangangailangan na nais natin matugunan ng Diyos sa araw na ito? Meron po ba tayong sakit, karamdaman o daladalahin na nais natin mawala sa araw na ito? Manampalataya lang po tayo at gagawin po yan ng Diyos sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So sabi po dito, nang dahil sa pananampalataya, nung unang panahon pa, kinalugdan na po ng Diyos ang kanyang mga lingkod. So magpapakilala lang po ako ng mga ilang personalidad. Ngayon po, uso magpakilala ng mga numbers sa balota. Ngayong araw po na ito, magpapakilala naman po tayo ng mga lingkod ng Diyos na nagpakita ng pananampalataya sa kanilang buhay. Una po, si Abel. Si Abel po at si Cain, sila po ay naghain ng offering sa ating Panginoon. Pero bakit po yung kay Abel lang yung in-honor ng ating Diyos? In-honor po ng Diyos ang offering ni Abel because sa kanyang pag-offer, naroon po yung kanyang pananampalataya at kinalugdan siya ng ating Panginoon. Pangalawa po, si Enoch. Isa po siya sa natala sa Bible na na-rapture po ng buhay. Bakit po? Kung babasahin po natin ang buong verse, chapter 11 po ng Hebrews, pinakita po doon na dahil kinalugdan ng Diyos si Enoch sa kanyang pananampalataya, siya po ay na-rapture na buhay. Ikatlo po, si Noah. Dahil po sa kanyang pananampalataya, nung sinabihan po siya ng ating Diyos na gumawa ka ng arko. Di ba po? Marami pong tao sa kanyang kapaligiran. Di ba po? Ang tingin sa kanya ay baliw. Bakit? Bakit siya gagawa ng napakalaking arko? Wala namang tag-ulan yung panahon ngayon. Hindi naman ganun katindi ang baha. Pero dahil sa pananampalataya niya sa ating Panginoon, sinunod na yun. At dahil po doon, naligtas siya at ang kanyang buong pamilya. Kaapat po, si Abraham. Ito po ang kilala po natin as father of faith. Si Abraham po, dahil din sa kanyang pananampalataya, nung pinutusan po siya ng ating Panginoon na pumunta sa lugar na kanyang pinangako, walang pag-aatubili, sinunod po niya ang ating Diyos. Kahit hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin at kung saan siya pupunta. Bakit po? Dahil may tiwala siya at may pananampalataya sa ating Panginoon. Si Abraham din po, ilang taon siya bago siya nagkaroon ng anak kay Sarah. Pero hindi po siya nang hinawa, hindi siya napagod sa pag-aantay sa ating Panginoon. Dahil yung pangako ng Diyos na siya ay magiging ama ng many nations, tinupad ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Amen po. Si Moses po ba? Yung kanyang mga magulang, may utos yung mga hari, pero sinuway nila ito. Bakit po? Dahil naniniwala sila at nananampalataya sa ating Diyos na ililigtas ng Diyos ang kanilang anak. At ang mga Israelita po, bakit po sila nakatawid sa Red Sea? Sa gitna ng karagatan sa tuyong lupa, dahil po sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos. At bakit po ang walls of Jericho bumagsak? Dahil din po nanampalataya at nagtiwala sila sa Diyos na walang imposible sa ating Panginoon. Palakpakan pa natin ang ating Panginoon. Ang lahat po ng bagay na ito ay nangyari na itala sa Biblia. Bakit po? Dahil nagkaroon po sila ng faith sa ating Panginoon, may pananampalataya po sila sa ating Diyos na kaya gawin ng ating Panginoon ang lahat ng bagay na ito para sa mga taong sumusunod at nagmamahal sa Kanya. So, ang faith po at belief, hindi magkamukha, hindi po ito magkaparehas. Ano po ba yung belief? Yung belief po, ito po yung tinatawag nating paniniwala. Ano po ba yung paniniwala? Ito po yung mga bagay na hindi tayo sure kung totoo o hindi. Di po ba? Yung sinasabi ng iba na pagka
Yung tungkol sa mga swerte, di po ba sinasabi nila ganun? Pag ginawa mo ay mo, pagpapalain ka sa swertehin ka. Pag di mo ginawa, hindi ka sa swertehin. So, hindi po tayo sure kung totoo o hindi. Ang paniniwala din po, saan po ito nakalagay? Sa ating lamang po isipan. Maaaring narinig po natin sa ating mga magulang, sa ating kapwa, sa ating kapitbahay. Yan po yung mga paniniwala. At yung paniniwala po ay consequential. Ano po ibig sabihin nun? Nakadepende siya sa kung anong sitwasyon. Hindi po siya, kumbaga, hindi siya palaging parehas. Nag-iiba-iba. Depende kung mangyayari o hindi. Di po ba? Pero po, ang pananampalataya sa ating Panginoon, o yung faith po natin tinatawag, ito po ay nakaugat sa salita ng ating Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 10, verse 17, sabi po dito, di ba, ang pananampalataya ay bunga po ng at ng salita ng Diyos, pangangaral patungkol sa ating Panginoong Jesus. So pag tayo po ay may pananampalataya, paano po natin nakuha yun? Dahil meron pong nangaral. Dahil tayo po ay nakinig. At pag tayo po ay nakinig, yung mga salita po na naririnig natin, sa puso po natin yan, tumutuloy. Kumbaga, yan po yung nagiging butil ng pananampalataya sa ating mga puso. Ang faith po, hindi lang po itong mindset na positibo ka sa iyong buhay. Hindi lang think positive yung faith po. So, hindi ito po yung nagmumula sa ating mga puso. Umuugat po ito sa ating puso na nalalagay po sa ating isipan. At mula sa ating isipan, yun po yung lumalabas sa ating mga bibig. At ang ating pong pananampalataya, hindi po katulad ng mga bibig. Ang ating pong pananampalataya ay unshakable. Ang ating pong pananampalataya ay unwavering. Ang ating pong pananampalataya ay constant sa ating Panginoon. Ano man po ang mangyari sa ating kapaligiran, yung ating pong pananampalataya, faith natin sa ating Panginoon ay kailanman po hindi matitingnan. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa lahat. Basahin po natin ang Efeso chapter 3, verse 17. Sabi po dito, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong panalangin. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Di po ba? Hindi lang po sa isipan natin nalalagay ang ating pananampalataya, kung hindi sa ating po mga puso. At sabi po sa 2 Timothy verse 4 to 5, verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Ano man po yung ating challenges, yung ating pong struggle sa ating buhay, sabi po ng Lord, let us fight a good fight of faith. Minsan po may mga pananalangin tayo na hindi pa po natin nakikita. Pero wag po tayong mapagod. Wag po tayong mangginawa sa ating Panginoon. Dahil darating po ang oras at tamang panahon na tutugunin po ng Diyos ang panalangin natin sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po, pagka po tayo ay nakakarinig ng salita ng ating Panginoon, may faith po na namumuho sa ating puso. Ngayon, dalawang bagay lang po ang mangyayari dyan. Either yung faith po sa ating puso ay mabubuhay or ito po ay mamamatay. Paano po yun? Ano po ibig sabihin nun? Di ba po, palagi natin nadidinig, faith without action is dead. Patay po ang pananampalatayang walang gawa. Po ba? So, pag sinabi po natin patay na pananampalataya, ito po ay wala kang action. Naniniwala ka lang. Ito po yung favorite na ina-example sa atin. Estudyante ka, may exam ka sa darating na, next week may exam ka. Alam mo na may exam ka. Naniniwala ka at nananampalataya na nananalig ka sa Lord. Nagpe-pray ka sa Lord, Lord, ipasa mo po ako sa aking examination. Lord, gusto ko po na mataas na marka. Lord, nais ko po high score sa ating exam. Ang tanong ko, yung pananalig mo na yun sa ating Panginoon, anong ginawa mo? Sa mga araw na nakalaan para ikaw ay mag-review, anong ginawa mo? Nag-review ka ba? O
Nagbulakbol. Nag-review ka ba o nakipag-date? Di po ba? Tapos, pagdating ng exam, di ba po, pag wala tayong ginawa, pag hindi nag-review ang estudyante, wala ka po mag-i-sasagot. Po ba? Pero, kung yung panalangin mo sa Diyos, sinamahan mo ng gawa, nag-review ka, sinamihan mo yung girlfriend o boyfriend mo, pahinga muna tayo ngayong week, next mo next week, pagkatapos na lang ulit kailangan balik. Di ba po, anong mangyayari sa ating buhay? Makakapasa ka. Makakapasa ka at makikita mo pa na yung pagkapasa sa'yo, di ba po, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pag pinagsama po natin ang ating pananampalataya at yung ating pong gawa, wala pong imposible na hindi mangyayari sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating pananampalataya. Di ba po, either patay na pananampalataya o yung buhay o yung tinatawag po natin na dynamic faith. Ano po yung dynamic faith? Ito po ay faith in action. Basahin po natin sa 1 Peter chapter 4, verse 10. Sabi po dito, wala po. First Peter chapter 4, verse 10. So ba sabi nga po dito, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Po ba? Maging mabuting katiwala po tayo sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Di ba po, kung blines tayo ng ating Panginoon sa ating finances, ibig sabihin po nun, magiging pagpapala po tayo sa iba throughout finances. Kung blines ka po ng Lord sa pagdating po sa instrumento sa pag-awit, pag-awit po yan sa ating Panginoon. Dahil yun po ang sinasabi ng salita ng ating Lord. Maging mabuting katiwala po tayo dahil ang lahat po ng meron tayo sa mundong ito is only because of the grace of God. Dahil lang po sa kagandahang loob ng ating Panginoon, kaya po tayo may lakas, kaya po tayo may buhay, kaya po tayo naririto ngayon sama-sama naniniwala at nananampalataya sa ating po Panginoon. Ngayon po, sabi ko nga po, nung natutunan ko din po sa ating Panginoon, paano mo malalaman kung yung pananampalataya na mayroon ka ay buhay at hindi patay? Ano po yung mga palatandaan o yung mga marka na yung ating pong faith ay buhay? Una po, sabi po dito, your active choices in life are founded by the Word of God. Sabi po sa Proverbs 3 verses 5 to 6, di ba po? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Sa ating pong buhay, minsan po pag may mga bagay po tayo pinagdidesisyonan, minsan po may mga solusyon tayo na naiisip na sarili lang po natin. Galing lang po sa sarili natin. Pero, pagka po sa Diyos po tayo, sabi nga, in all your ways, acknowledge the Lord. Ano man po yung pinagdidesisyonan natin, maaaring eskwelahan na papasukan mo, trabaho na tatanggapin mo, business na sisimulan mo, i-commit po natin yan sa ating Panginoon. Partner mo sa buhay, i-commit po natin yan sa ating Panginoon. Ano man pong plans na mayroon tayo, ibigay po natin una sa ating Panginoon. At sabi nga po doon, pag kinamit natin sa ating Lord, He will make your path straight. Hindi ka naman po bibiguin ng Lord eh. Ililid ka po niya sa mga tamang tao, sa tamang lugar, sa tamang kondisyon na nararapat para sa iyo. Bakit po? Dahil nais po ng Lord, hindi lang yung okay, hindi lang yung good para sa kanyang mga anak. Kung hindi nais po ng Lord na maranasan po natin sa mundo pa lamang na ito ang the best of the best na klase ng buhay. Naniniwala po ba kayo na nais ng Lord na maranasan natin ang the best kind ng buhay? Naniniwala po ba kayo that this end times, panahon po ito ng mga anak ng Diyos? Naniniwala po ba kayo na this year 2025, maraming transition ang magaganap sa buhay? Kung naniniwala po tayo, pakinggan po natin ang sinasabi ng Lord. Trust in the Lord. Magtiwala po tayo. Naalala ko po nung ako'y nag-aaral pa, papasok pa lang po ng college ko.
high school po. Ibang school po yung nais kong pasukan. Iba po yung heart desire ko na pasukan. Pero dinala po ako ng Lord, hindi dun sa gusto mo. Dinala niya po ako sa mas better na lugar. Ganon din po nung college. Iba din po yung heart desire ko na pasukan. Pero dinala din po ako ng Lord doon sa the best na klase na eskwela. Kaya po masasabi natin, yung thoughts po at ways ng ating Panginoon, hindi po natin thoughts and ways. Mas mataas, mas higit, at mas mabuti yung paraan at nais ng Diyos para po sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, trust in God's power. Magtiwala po tayo sa kapangyarihan ng ating Diyos. Sabi nga po diba sa Matthew 7, chapter 7, verses 7 to 8, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makatatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Diba po ba, last week, natutunan natin, the prayer of faith is already good as God. At pag tayo po ay nanalangin sa ating Panginoon, wala pong no. It's only yes at amen. Kaya po pag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, meron po tayong katiyakan, may confidence po tayo, na may assurance po tayo, na anuman po yung ating hilingin, ipagkakaloob po yan ng ating Diyos. Amen po? Ang tanong po, ano po ba yung hiling natin sa ating Panginoon? Po ba? Panghawakan po natin na yung prayers po natin at heart desire natin. Ngayon pa lang, tinugon na ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sabi nga po sa Awit 37, verses 5 to 7, sinasabi po doon ng ating Panginoon, katulad po ng inawit natin kanina, be still and know that He is our God. Kalma lang po tayo. Huwag po tayong mataranta pag may mga problema dumarating sa ating buhay. Huwag po tayong mataranta pag yung laman na lang po ng wallet natin ay 100 lang. O ba? Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. So po, declare. Believe in your heart and declare, confess with your mouth. At mangyayari yung sinasabi ko sa iyong buhay. O ba? Magsabi ka ng negatibo, mangyayari sa iyo negatibo. Magsabi ka ng positibo, positibo ang mangyayari sa iyo. Magbanggit ka ng curse, curse ang mangyayari sa buhay mo. Pero magbanggit ka ng blessing, blessing ang mangyayari sa buhay mo. Palakpakan po mali natin ang ating Panginoon. At number 3 po, ang sabi po dito, yung actions po natin ay hindi na po walang saysay na lang. Kung hindi yung mga bagay po na ginagawa natin, mga action po natin, ay naka-aim para mag-glorify ang ating Panginoon. Ibig sabihin po, pag tayo nagdesisyon, kumilos, hindi na po pang sariling kagustuhan ang ating ginagawa. Kung hindi naka-aim po tayo para mag-glorify ang ating Panginoon. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, sa lahat po ng bagay ng ating ginagawa, gawin po natin ito para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. O ba? Yung ating pong buhay, galing lang din po yan sa ating Diyos. It's only by the grace of God kaya po tayo nilakas. It's only by the grace of God kaya po tayo na pinagkakakitaan. Kaya nararapat lamang po na sa ating buhay, gamitin po natin ito to honor and glorify God. Yung ating pong mga blessings and finances na ating natatanggap, it all still comes from the Lord. So when it comes to our finances, i-honor din po natin ang ating Panginoon through our giving. Tithing, love offering, at yung points of generosity po natin. At sabi po dito, pag tayo po ay namumuhay sa pananampalataya, namumuhay po tayo sa pagsunod, namumuhay po tayo sa pagtitiwala sa Diyos, namumuhay po tayo sa pagpapatawad, namumuhay po tayo sa humility, at namumuhay po tayo sa generosity. In and out of season. Ano man po yung nangyayari, ganyan po yung ating pamumuhay. Sabi po dito sa Luke chapter 6, verse 45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang puso sa gana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang puso puno ng kasamaan.
So kung tayo po ay patuloy at patuloy na nakikinig po ng salita ng ating Panginoon, mabubuting bagay po ang natatanim sa ating mga puso. At kung mabuting bagay po ang natatanim sa ating puso, mabubuting bagay po ang lumalabas sa ating mga bibig. Po ba? Nung dati po, nung di pa tayo nakaririnig ng salita ng ating Panginoon, ano po yung bukang bibig natin? Bukang bibig po natin, pag-worry. Bukang bibig po natin, paninira sa ating kapwa. Bukang bibig po natin, pagchichismis sa kapwa natin. Pero, nung tayo po ay nakarinig na ng salita ng Diyos, binago na po tayo ng ating Panginoon. At ngayon po, ang sinasabi natin, blessing sa ating kapwa. Instead po na tapakan natin ibang tao, ang ginagawa po natin, build up po natin sila. Instead ng i-curse po natin ng mga tao nagkamali sa atin, ano pong ginagawa natin ngayon? Bless po natin ang kanilang buhay. Yan po ang nagagawa ng pananampalataya. Binabago po niyan ang ating mga puso. At pag binago po ng Lord ang ating puso, ang ating buong buhay, ay babaguhin din po ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ngayon po, paano po tayo mananatiling namumuhay sa faith ng ating Panginoon? Unang-una po, patuloy po tayong makinig ng salita ng ating Diyos. Saan po? Through fellowship, through Bible studies, through prayer meetings, sa mga cell grouping po natin at discipleship training. Bakit po? Dahil hindi po sapat na isang araw lang na kumakain ng salita ang iyong soul. Sa isang araw po, ilang beses tayo kumakain? 3. Yung iba po may merienda pa in between. Paano naman po yung ating spirit? Walang pagkain sa araw. Po ba? Kung every Sunday lang tayo nakikinig. Dapat po every day. Kung pinapakain po natin ang ating katawan to sustain the life, ganun din po dapat ang ating spirit. Pakainin po natin ng salita ng ating Panginoon. Pangalawa po, paano po tayo mananatili na namumuhay sa pananampalataya? Pag tayo po ay nakinig ng salita ng Diyos, we must understand. Kailangan po, maintindihan po natin yung mensahe na sinasabi sa atin ng Panginoon. Paano po? Be led by the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu po is our teacher. I-lead niya po tayo and help us to reveal kung ano man po yung mga mensahe na nais iparating ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At ikatlo po, sabi po dito, take action. Nakapakinig ka, naintindihan mo anong ginawa mo. In-apply mo ba sa iyong buhay iyong napakinggan o hanggang makikinig na lang po ang ating ginagawa? Sabi po sa Philippians chapter 4, verse 9, sabi po doon, at ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay, makikiisagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sabi po doon, isagawa ninyo ang lahat ng bagay na inyong natanggap at narinig mula sa ating Panginoon. Kasi pag hindi po natin ginawa yan, hindi natin na-apply, wala po magiging buhay sa ating pananampalataya. Po ba? Kaya nga po, pagka sa ating pong faith, unang step po is listening to the Word of God, understanding the Word of God, at ang panghuli po is application. Ano po ba yung mga pinananampalatayaan natin? Ano po ba yung pinaniniwalaan natin? Naniniwala po tayo na i-bless tayo ng Panginoon. Naniniwala po tayo na magbibigay ng increase, ng promotion, multiplication ng Diyos sa ating buhay. Ang tanong po, anong action ang ginagawa po natin? Po ba? Masabi po ng Lord, believe in your heart, confess with your mouth, at ang bagay na yan ay mangyayari sa iyo. And ako po, natutunan ko dito eh. Dati, believe lang ako ng believe, walang confession. Kaya pala ako walang nangyayari sa buhay. Kasi kulang pala. Kaya Lord, tahimik ka ba sa isip mo lang, Lord, naniniwala po ako na pinagpala ko. Pero hindi mo siya sinasabi, hindi mo kino-confess. Sa heart lang. So, kumbaga, yung faith mo, patay din. Kasi wala kang ginawang confession. Dahil ang power po ng ating pananampalataya ay nasa ating po confession. Yung po Proverbs 18:21, yung ating pong dila ay very powerful. It can either bring death or life sa ating buhay. Ano po gusto natin? Buhay o kamatayan? Buhay po, di ba? So, speak life
sa inyong mga buhay. Kung nakikita po natin na walang laman yung ating wallet, speak life sa ating mga wallet na pupuliin na ng ating Diyos. Kung yung ating pong kitchen, nakikita natin na walang laman, speak life. Sa ating pong mga anak, speak life. Sa ating pong kapitbahay, even sa ating mga kakamay, speak life. Dahil pag ang Diyos po nagsabi ng kanyang pangako sa atin, tutuparin po niya ito. Pangako po ng Lord, I will bless you. I will make you into a great nation. I will bless those who bless you. And I will curse those who curse you. Ibe-bless po ng Lord ang ating mga pangalan at ang ating mga pamilya. Ngayon po, let us take action. No all po yung ating pinaniniwala na pinananampalataya. We will also declare na mangyayari po sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating buhay. At bilang pagtatapos po, ito po yung revelation na binigay ng Lord din po sa ating faith. Binigay po ng Lord sa atin that this year 2025 is the year of transition sa kanyang mga anak. Po ba? Ang sabi ng Lord, gagawa siya ng daan sa ilang. Ano po ba yung parte pa ng ating buhay na dry? Ano po yung parte ng ating buhay pa na patay? Sabi po ng Lord, in that same area ng iyong buhay, I will make a miracle this year. Transition sa ating finances, transition sa ating family, transition sa ating trabaho, transition sa ating pananampalataya. Mangyayari po yan kung maniniwala ka at i-declare ko na nangyari na kaya sa buhay mo. Po ba? Kasi po, sabi nga po ng Lord, po ba? Sino po dito ang gustong mabless? Yes. Alam niyo po ba na bago pa kayo pumasok sa sambahan nito, di pa kayo gumigising, pinagpana ng inyong Diyos. Diba? So, sino po magsasabi na hindi ako blessed? Kagabi pa lang po, nakaredy na ng Lord yung mga miracles na gagawin niyo sa araw na ito. Po ba? Ano po bang miracle ang nais mong maranasan? Ano po bang breakthrough yung nais mong maranasan? Claim it, believe it in your heart, confess. Mangyayari yan sa buhay mo. Malakpakan po natin ang ating sabi po ng Lord, yung ating pong pananampalataya, hindi po pagkatapos pa ng eleksyon. Bago pa po mag-eleksyon, andyan na po yung kasagutan sa ating mga panalangin. Po ba? Bago pa po ang mga bagay. Bago pa po yung ating mga plano at isip. Andyan na po yung katutunan sa ating mga panalangin. Sino na lang po hinihintay? Tayo na lang po. Inaantay na lang po ng Lord na yung ating pananampalataya ay mabuhay through our declaration, through our confession. I-declare mo sa buhay mo, sa pamilya mo, na ikaw ay pinagpala, wala kang sakit, makaka-receive ka ng promotion, makaka-receive ka ng increase, ng multiplication, ng healing, reconciliation sa buhay mo. Diba? Lahat po yan mangyayari only by faith in Christ Jesus. At higit po sa lahat, ang ating pong faith, huwag po nating lilimitahan. Because our faith is supernatural. Tayo po, meron lang tayong physical na pangangatawan. But our real citizenship po ay sa land. Bakit po? Dahil we are spiritual beings. Kumbaga namamasyal lang po tayo dito sa mundo. Pero nais po ng Lord na sa ating pamamasyal sa mundo ito, maranasan na po natin yung masaganang pamumuhay na ipinangako niya. Kung babasahin po natin ang Hebrews 11, sabi po ng Lord doon na marami po sa mga, lalo na po yung Old Testament, hindi po nakadating hindi po nila na-receive yung pangako na ibinigay sa kanila. Pero that is part of the plan ng ating Diyos. Dahil ang nais po ng Diyos, maranasan natin ang higit na mas maganda, higit na mas asensado, higit na mas pinagpalang buhay kaysa doon. Kaya po, the best of the best is yet to come para sa mga anak ng Diyos sa lugar na ito. Amen po? Kaya po,
bago po tayo umuwi, bago po tayo lumabas sa pintuan ng simbahan nito, maniwala po tayo, manampalataya tayo sa ating puso, at i-declare po natin, ano man po yung ating hinihiling. Mukha man po yung imposible sa ating buhay, declare lang po. At makikita po natin, the power of God will answer your prayers right here and right now sa pangalan ng Lord ng ating Panginoon. Prayer mo na makapunta ka rin ng abroad, kagaya po ng ating kapatid na lilipat na next week. Sabihin mo, susunod na ako dyan. Oo nga. Ayun, may gusto mo sa mga. Nga po. At ang nakakatawa po, pag tayo po ay nakinig at sumunod sa sinasabi po ng ating Panginoon, yung blessing po, hindi na po natin kailangan habulin. Ang blessing na po mismo ang hahabol sa ating lahat. Kaya nga po, patuloy lang po tayo makinig sa ating Panginoon. At yung isa pa po kong experience na naranasan ko sa Lord. Kasi last week po, nangusap po ang Lord na magbigay po tayo ng blessing po sa isang tao. Nakakatawa po ang Lord kasi pinatunayan po niya na totoo po yung kanyang word na pagka sumunod ka, kasunod na din yung reward ng blessing. Nagbigay po ako ng same araw na yun, hindi pa po ako nakakauwi sa bahay. Yung pera po na inilabas ko sa wallet ko, ibinalik po ng Lord, hindi pa ako nakakauwi sa amin. Po ba? Kaya po, sabi ko, Lord, totoo mo na pagkana, sumunod sa iyong salita, hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. Hindi po ibinibigod ng Lord ang lahat ng mabubuting bagay na pangyayari niya sa ating buhay. Kaya wag po tayo manghinawa, po ba? Lahat po tayo dito ay pinagpala. Pagka po nangusap ang Diyos sa atin na tayo ay magbigay, wag po tayo mag-worry. Dahil yung ibibigay po natin na yan, maliit lang po na halaga yan. Ang ibabalik naman po ng Diyos sa atin, siksik, diglig, at puho kapaw na pagpapala ang idagaro ng Diyos sa buhay ng bawat isa na nahihigit. At one word po na ibinigay ng ating Lord, instruction, na muli po pinapaalala ng ating Lord sa atin. Sabi po dito niya sa kanyang word, obey your parents, the Lord, honor your mother and father. At ang pangako po ng Diyos sa ating buhay, magkakaroon po tayo ng happiness, success, and love. Pag nagawa po natin yan, pagpapala po, sunod-sunod na mangyayari sa ating buhay. Narinig po natin ang salita ng Diyos. Question, susundin po ba natin o hindi? Pag sinunod po natin, we will be blessed beyond measure, beyond imagination, beyond the expected na mangyayari sa ating mga buhay. At bukas po, darating na yun siya. Diba po? Magkakaibaman po tayo ng paniniwala sa mga tumatakbo na kandidato. Tandaan po natin, iisa lang po ang ating pananampalataya at yun po ay pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po wag maging po ng pagtatampuhan, pag-away, election po na yan. Temporary lang po yan. But Jesus is forever. Ang family po ng Spirit na ito is forever. Magbabago at magbabago po yan. Pero ang ating Diyos, kailanman, hindi po magbabago sa bawat isa na narito. Kaya po, bago po tayo bumuko sa mga assign na blessing po na binigay sa atin, pag-pray po natin, let us be led by the Spirit. Huwag po tayong manahan sa sarili nating pag-iisip. Huwag po tayong makuha sa mga emosyon po natin. But let us be led by the Holy Spirit at sawin ng Lord ang pagkakala sa lugar po natin. Alam niyo po ba na ang bayan ng Caguao ay lubos sa pinagpala ng ating Panginoon? Naniniwala po ba kayo doon? At bilang tayo po yung mga Kristiyano, let us take part in prayer and in action pagdating po ng bukas. Napiliin po natin ang ibinigay ng Diyos para po sa atin. Search our heart, ipag-pray po natin at makikita po natin ang tagumpay at pag-unlad ng bawat bayan sa buong Pilipinas ay nakasalalay at nasa kamay ng ating Panginoon. Amen po?
Lahat po ng bagay, ibigay po natin sa ating Diyos. By faith, we can move mountains. By faith, miracles will happen sa ating mga buhay. Ang mga imposible, gagawin po posible ng ating Panginoon. Amen po? Palakpakan po muli natin ang ating Diyos. At muli po, sabihin mo po sa iyong katabi, lubos kang pinagpala. Amen. Palakpakan po muli natin ang ating Diyos na magandang magagawa sa ating lahat. Samantala po muli tayo manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, dakila namin Diyos, Ama. Mabuti, mapagmahal sa lahat. Muli po sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus, kami nagpapasalamat sa umaga nito. And Father God, we pray na patuloy mo, Lord God, increase sa aming mga faith, sa aming mga puso. Give us, Lord God, the courage, the boldness, Lord God, to take action sa aming mga pinananampalatayanan, sa mga pangako, Lord God, na pinanghahawakan po namin sa aming mga buhay. Thank you, Father God, who will give us the power, the boldness, Lord God, to declare blessings sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Father God, na ang sambahan na ito during our season, people of faith, Lord God, na pinili at hinirang mo sa lugar nito, and they will continue to use each and every one of us, Lord God, to be a blessing. Hindi lamang sa bayan ng kami, Lord God, kundi to all the nations of the world. Maraming salamat po, Ama, that you will give us the faith that is unshakable, faith that is unwavering, faith, Lord God, that is dynamic, always in action, Lord God. At anuman po, Lord God, at patay na area sa ating mga buhay, in the name of Jesus, we declare na bubuhayin po ito, Lord God, only by the power in the name of Jesus. Muli po, maraming salamat na patuloy mo kami ini-increase ang aming wisdom, ang aming understanding, Lord God, and we pray that we will continue to apply ang lahat ng aming nalilinig, Lord God, na salita, Lord, sa bawat pagtitipon na pinagkakaloob sa amin. Hindi, Ama, maraming salamat. Patuloy namin sa iyo sa papuri, sa salamat at pagsamba. Ito maraming sabot namin. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po tayo na. Maraming salamat sa buhay ng ating mga pastorati na patuloy na ginagaling ng ating Panginoon. Dahil sa salita ng ating Panginoon, yung ating pananampalataya ay lumalakas. Sabi nga po sa madalang sulatan, ang tao hindi nabubuhay sa kinakailangan, kundi sa bawat salita ng nangungutawan sa kanyang Diyos. So ngayon po, darating tayo sa isang paggawain ng Panginoon, ang Thanksgiving mo. Si Sister Lisa. Morning po. Ano po ako para sa saan po ako nag-pwede pa? Nung na-born again po ako na po nag-born again sa pamilya namin, nanay at tatay ko. Siguro po kung hindi na-born again yung mami daddy ko, baka isa na rin po ako sa pamilya na broken family. Dahil nung time na yun, father ko nagkaroon po kasi siya ng ibang babae. Ngayon, nag-away po sila ng mami ko hanggang sa pinalalayos na siya ng nanay ko. Nung gabi ay nung umaga na nag-iimpake na siya, sabi ko, dati sa kapupunta. Kasi narinig ko nag-away siya, dati sa kapupunta. Tapos ang ginawa niya, inawakan niya yung aking ulo. Tapos, hindi na siya naging pake. Tapos, yung tita ko na nasa Maynila, born again po kasi yun. So, sa yung nagbahagi ng salita ng Diyos sa parents ko. Kaya, tayo ngayon, pagka umaattend sila ng church, lumuluwas pa sila ng Maynila. Doon sila dumagalaw ng gawain. Hanggang sa sinabi ng mami ko, tita ko na maghanap kayo ng charts sa Kabanatuan kasi mahirap yung biyahe pa kayo ng Manila. Linggo-linggo yun, luluwas sila ng Sabado, tapos linggo doon sila, Lunes pa uwi nila. Ganun po yung ginagawa nila. So, po sila yung syempre, yung pagmulang namin yung siyang na unang na-order, kami mga anak, hindi pwedeng hindi sunod. So, dumalang din po kami. Kahit na labag sa loob ko dahil gusto ko katoliko.
ako nagbibigay ng tithes and offering. Nag-reason po, dahil po kami ng church ay ng conference sa Manila, sa may ultra pa ako nun. So yung doon po, may nagbahagi po ng tithes and offering doon. So, doon po ako pinuksan ng Panginoon. Kaya yung pocket money ko na dala-dala ko bigay ko talaga lahat kay Lord John. Kaya nung panahon na yon, hindi pa po ako nagtatize pag nagbabasa ako ng Bible para lang ako nagbabasa ng kwento. Hindi ko po nakaunawaan kung ano yung binabasa ko para lang yung pang nagbabasa ka lang ng alamak. So, yun yung ginagawa, yun yung pagbabasa ko. Pero nung matuto po ako mag-times, doon binuksan ni Lord yung aming pang-unawa. Naunawa ako na po kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Kaya nga po dito po sa sabi nga po dito, ibigay ninyo ang buo ang inyong mga ilapo upang matugunan ang pangangailangan sa aming templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi po buksan ang mga duro kawalan langit at ubusin sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi mo na pagdadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga na sagana ang inyong mga ubasan. So ano po ba yung mga ubasan na sinasabi ng Panginoon dito? Yun po yung ano yung meron tayo, ano yung mag-aari natin, yun yung iidagan ng Panginoon. So nung tayo po na nagkakalala na po kami ni Brother po, alam niyo po kasi, nung ako'y nag-goodness, maaga po ako nanganak, 8 months lang. Kung tutuusin po, pag sabi nila, di balik mga naman na 7 months, mabubuhay. Pero yung 8 months, delikado yun. So 8 months and 10 days lang po yung panganay ko, nung pinanganak ko, pero okay po siya ngayon. Ngayon po ay may asawa siya. At yung bunso ko, si Brother David, 8 months lang din po yan, pinanganak ko, 8 months and 11 days. Pero ngayon, tignan nyo ako umakatalaw ko dito sa inyo. Yun po ang ginagawa ng Panginoon. Iniingatan niya yung meron ka. Tsaka po dito nung last March, nagbabayad po ako, nagbayad po kasi ito na SSS. Tapos nung magbabayad ako ng PhilHealth, hindi tinanggap yung bayad ko. Kasi kung magbayad po ako 1 year Kasi ayaw na yung hindi na kaya 1 year. Hindi po tinanggap kasi may nag-sponsor daw ng pang 1 year. Kaya sabi ko, meron po nag-sponsor. Sino po? Hindi po alam ko sino nag-sponsor sa inyo. Pero bayad po kayo ng 1 year. Kaya next year pa ako ng July, magbabayad ulit. So, yun po ang ginagawa sa akin ng Panginoon. Pagka po tayo ay kailangan po kasi mag-decide ka. Yung buo talaga sa puso mo yung magbibigay ka, hindi yung napipilitan. Yun nga yung sinasabi na sa Corinto na yung magbigay ka ng yung nasa sa loob mo. Yung huwag kang sabi kasi ng daddy ko noon, huwag kang nagbibigay ng nahihirapan ka kasi hindi tatanggapin ni Lord yun. Ibibigay mo na yun. Yung hindi pa naman sa puso ko yung magbibigay mo ng higa ko. Yung parang napipilitan ka na hindi tinatanggap ni Lord yun. At tatanggapin ni Lord yung maluwag sa puso mo na ibibigay mo ang iyong higa ko nang hindi ka nag-aalala. At pag ibinigay na lang kasi natin yung walang nag-aalala, ipamalik sa akin na 60 degree ka naman ako. Yes. Tayo dadaw pa sa atin. Thank you, Lord. Church, come on.
You are bringing me to my place. You are opening the windows of heaven and pouring out the blessings until it overflows. I call my house and all my property paid for and full. I believe I receive graces and bonuses, sales and commissions, favorable settlements, estates and inheritances, interest and income, rebates and returns, discounts and dividends, checks in the mail, gifts and surprises, lost business will dream, lost money found, bills decrease and paid off, blessings and increase. I thank you, Lord, for meeting all my financial needs so that I have more than enough to give to your kingdom. Money cometh to me now. Money cometh to me now. Money cometh to me now. In Jesus' name, amen.
gusto niyo po mag-offer ng baon, wala akong problema tayo magbigay. Yun din po isang sikreto ko mga kapatid. Whenever mayroon nag-abroad, lalo-lalo ng pastor, talagang lalakay ako at pinakita naman ni Lord in your faith to travel. Lahat ng pamilya, ng buong pamilya, para kami ay nakarating sa ibang hallelujah! Praise God! Can we go to new feet? Come on. Sige po, kanayin mo ng leaders. Pag-pray natin ang ating kapatid. Pag-pray po kayo.
kapatid na natin ito. And thank you, Father God, sa bawat sarap yan na nagkaloob ng kanilang pabangkon. Alam po namin, Lord God, that connection, Lord God, of blessing, ay Lord, hindi mo puputulin at padadaluin mo sa buhay ng bawat isa. Thank you, Father God, sa aming kapatid na ito na truly such a blessing, Lord God, sa sambahan ng JFRCC. And thank you, Father God, that you will secure her heart, Lord God, by faith in the name of Jesus. Malayo, Lord siya. She will be strong, she will be courageous, and she will be bold. Lord God, na ikaw ang kasama niya saan man po siya pupunta. Ang buong sambahan po, Lord God, ng JFRCC ay sama-sama makitigala for this promotion and blessing na pinagalaw mo sa amin. Thank you, Father God, that you will bless her, Lord God, saan na matugtog ang kanyang paa at pagpapalain mo, Lord God, ang bawat na ang kanyang makakasalamuha. Thank you, Lord God, and give you the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Panginoon Diyos, salamat po ng marami ang paano mo ginamit ang anak mo ito sa church ito. Sabi na yung salita naman, ang bakit ang kanyang mga paa, ang sa Greece, pagpapalain, Panginoon, that will draw people to her. Panginoon Diyos, na hindi nga dito mo siya gagamitin mo rin siya sa Greece, Panginoon, saan mo siya magdadala. Lord, you have opened the doorway for her, at alam mo, Panginoon, lahat ang kanyang heart desire, pagkakalo mo po sa naman dito. She will continue to be a king in this church. Panginoon, salamat for this grace. Dahil ikaw naman ito, Lord, wala akong iba. Ikaw ang nag-reward sa kanya, ikaw ang promote sa kanya. Hindi po siya pumili, Lord, kundi kayo. Dahil, Lord, ilang Lord, binigay mo, dahil isang beses lang siya binigay ng kanyang application, at ang tinawag ko siya yung open the doorway. Panginoon, salamat po maraming sa iyo. Pagkakanya ko yung Lord, kawan dito sa church, Panginoon, we rejoice in our hearts na alam po namin, promotion po ito dahil po sa inyo. Kaya we just want to thank you for all the grace, for all the favors na matatanggap niya at magdala sa kanyang marunungan at Lord God, cover her with your most precious blood. Iaula at talampakan ng kanyang mga paa. You have said your Lord, no weapon is formed to prosper against her. Walang makapanakit sa kanyang pagdaming sa Greece. Wala rin po siya masasaktan. Gagawin po siya blessing, Lord God, na hindi pa man siya makakasabuhan. Promotion ng Krishna ay bibigyan mo sa kanya dahil mabuti ang Diyos, reward her na sa lahat ng mga nagbibigay po sa inyo. Panginoon, may kakambal ko. Kaya hindi susunod po na mabubuntay ang Panginoon sa abroad. Salamat po ng maraming Panginoon. We give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen po, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon na binigyan po ako ng opportunity po para makapagtrabaho po sa abroad. Kung di niyo po nalalaman, madaming abroad na po, madaming bansa na po yung in-applyan ko. Pero dito po sa Greece, yun nga po, first time po ako nagpasa ng papers. Pero ayan po, sa grace po ni Lord, nasa net na po tayo. And smooth na po yung pag-process po ng papers ko, walang naging problema hanggang sa lahat ng mga babayaran sa agency, sa placement fee. Si Lord talaga, good provider po talaga hanggang sa baon ko ngayon. Yung sa maleta ko, may nagbigay ng maleta. At yung mga baon ko po, hindi ko na alam kung saan ko po ilalagay. Ayun po, patuloy nyo lang po ako ipag-pray sa darating ko pong flight po sa Thursday, May 15 po. At alam ko po na ang bawat isa na may heart desire din po na makapag-abroad, alam ko po na kasunod na po kayo. At bibigyan po kayo ng blessing din ni Lord upang makapag-apply din po sa abroad. Ayun po, maraming salamat po, especially po kay Pastor, kay Chairman, kay Pastor Rick, kay Pastor Dudes, kay Sister Jayden. Sa lahat ng music team, sa lahat ng leaders po, at sa lahat ng members po ng JFRCC. Tuloy ko yung naging journey ko dito sa JFRCC, hindi ko po talaga makakalimutan kasi hindi po talaga mabubuo yung Saturday, Sunday ko na wala sa church po. Kaya, yun po talaga yung medyo magiging mahirap kasi sa pag nagpunta na po ng abroad.
pag-church, hindi mo na magagawa yung nakasanayan mo na tumutog at kumakanta. Pero alam ko, si Lord po, promotion po sa akin to, and dinala po niya ako doon para masupportahan po yung church tayo. Magiging po sa kanya. Alam ko po na si Lord po ang hahawak ng finances ko po doon, na hindi po ako magiging gastador or ano man po. At alam ko si Lord ang maghahawak ng finances ko na para po ito sa future ko at para sa church. Yun po, maraming salamat po. Si Chairman po, Chairman, thank you so much po sa wala pa po nung nakatira pa din po ako sa kanila. Si Chairman din po naging pangalawang tatay ko po, si Pastor po ang aking pangalawang naging spiritual parents po talaga, na kung hindi po talaga nila ako noon na nasaway sa pag-governo, siguro hindi ako makapag-abroad na yan. Kaya thank you so much po sa lahat. Thank you, Lord.
God, along with the love of the Lord,